Ani-chan. Si Yu ay isang bata at mabait na batang lalaki na nagdusa mula sa isang mahirap na pagkabata. Hindi siya tinatrato ng kanyang mga magulang ng may pagmamahal at pag-aalaga tulad ng ginagawa ng karamihan sa mga magulang. Inihalin tulad nila siya sa isang demonyo at patuloy na binabastos. Nakalulungkot, ang paalitang pang-aabuso ay mabilis na umakyat sa pisikal na pang-aabuso, at sa isang pagkakataon, sinubukan pa siyang patayin ng ama ni Yu. Kahit na nakaligtas siya, nawala ang kanyang mga magulang sa proseso. Pagkatapos, dinala si Yu sa isang orphanage kung saan nakilala niya ang direktor na nagpakilala sa kanya kay Mika at sa iba pang mga bata. Bagamat sila ay magiliw at mabait, si Yu ay na-trauma pa rin sa kanyang mga nakaraang karanasan at hindi niya magawang magtiwala sa sinuman. Naniniwala siya na hindi niya kailangan ng pamilya dahil mayroon na siya at labis na nagdusa mula rito. Sa kabila ng pag-aatubili ni Yu na makihalubilo, ang iba pang mga bata sa orphanage ay nagsisikap na kaibiganin siya at tulungan siya sa tuwing kailangan niya ito. Sa kalaunan, nagsimulang magbukas si Yu at nagsimulang makita sila bilang kanyang bagong pamilya. Gayunpaman, ang kanilang masayang buhay ay hindi nagtagal ay ginulo ng isang nakamamatay na virus na pumatay sa lahat na 13 taong gulang o mas matanda. Si Yu at ang iba pang mga bata ay ang tanging nakaligtas, ngunit ang kanilang kaligtasan ay hindi nagtagal. Sinamantala ng mga bampira ang sitwasyon at banihag ang mga bata upang palakihin sila bilang mga alagang hayop. Ang orphanage ay walang exception, at lahat sila ay dinala sa isang subterranean city. Ngayon, makalipas ang 4 na taon, si Yu at ang iba pang mga bata ay napipilitang mag-donate ng kanilang dugo araw-araw. Ngunit siya ay may sakit at pagod na manirahan sa bukid ng tao, gusto niyang makatakas. Habang naglalabas ng hangin kay Mika, bigla nilang nasaksihan ang 2 bampirang malupit na umaapak at sinisipa ang 2 batang-bata na inosenteng gumuhit sa sahig. Sumakit ang puso ni Yu sa nakita, at hindi niya kayang makitang naghihirap ang mga bata. Dahil sa galit at tapang, sinisingil niya ang mga bampira upang protektahan ang mga bata. Gayunpaman, si Yu ay isang 12 taong gulang na batang lalaki lamang, at hindi siya katugma sa mga makapangyarihan, nasa hustong gulang na mga bampira. Hinawakan ng isa sa kanila si Yu at isinabot sa gilid ng daanan, nagbabantang ibababa siya. Si Mika, natakot na mawalan ng kaibigan, ay pilit na humingi ng tawad sa ginawa ni Yu, ngunit hindi siya pinansin ng mga bampira. Nang tila nawala ang lahat, si Fered, isang marangal na bampira, ay nagpakita at pinigilan ang iba na saktan si Yu. Nakangiting bati ni Mika kay Fered, at inimbitahan siya ng marangal na bampira sa kanyang mansyon ng gabing iyon. Sumang-ayon si Mika, naiwan si Yu na naguguluhan tungkol sa koneksyon ng kanyang kaibigan sa maharlikang bampira. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Yu sa rooftop, tinawag siya ng isa sa mga ulila para maghapunan. Sa loob, tuwang-tuwa ang mga bata na kumakain ng curry, at sinabi sa kanila ng nagluluto na magpasalamat kay Mika sa pagbibigay nito. Napansin ni Yu ang kawalan ni Mika at nagtanong tungkol dito, nalaman lang na pumunta siya sa mansyon ni Fered. Napagtanto niya na malamang na ipinagpalit ni Mika ang kanyang dugo para sa mga sangkap sa paggawa ng curry, at ang pag-iisip ay nag-iwan sa kanya na hindi nasiyahan sa pagkain. Nang umuwi si Mika noong gabing iyon, hinarap siya ni Yu. Tuwang-tuwang isiniwalat ni Mika na nagnakaw siya ng mapa at baril sa mansyon ni Fered, na nagbigay sa kanila ng pagkakataong makatakas sa kulungan na ito. Puno ng pag-asa, ginaisang nila ang iba pang mga bata at tinahak ang daan sa ilalim ng lupa patungo sa kalayaan. Nang malapit na silang makarating sa labasan, lumabas si Fered, masayang ipinaliwanag na pinahintulutan niya silang tuklasin ang kanyang mansyon at humanap ng ruta ng pagtakas upang malupit na masira ang kanilang pag-asa sa huling sandali. Pagkatapos ay walang awang niyang pinatay ang mga bata, hanggang sa si Mika at Yu na lang ang natira. Desididong iligtas ang kaibigan, hinablot ni Mika ang baril at inatake si Fered, para lang maimpal ng kamay ng bampira. Sinabihan ni Mika si Yu na tumakbo, ngunit sa halip, kinuha ni Yu ang baril at binaril si Fered sa ulo. Nang bumagsak si Mika sa kanyang pool ng mahalagang dugo, desperadong sinubukan ni Yu na kaladkarin siya patungo sa kaligtasan, ngunit itinulak siya ni Mika, hinihimok siyang umalis habang kayapa niya. Sa pag-agos ng luha sa kanyang mukha at nababalot sa dugo ni Mika, tumakas si Yu sa underground city.
Nang sa wakas ay lumabas siya, nakatagpo niya si Gurren at ang kanyang koponan mula sa Moon Demon Company, isang pangkat ng militar ng tao na nakikipaglaban sa mga vampira. Tinawag ni Gurren si Yu bilang nakatagong sandata mula sa ampunan ng Hayekuya at inalok siya ng pagkakataong lumaban sa tabi nila. Nadurog ang puso at puno ng galit, kumapit si Yu kay Gurren, na nangakong magiging sandata nila at sisirain ang bawat vampirang nabubuhay sa alaala ng kanyang nawawalang pamilya. 4 na taon na ang lumipas mula nang mawala ni Yu ang kanyang pamilya sa mga vampira, at nanlamig at nagalit ang kanyang puso. Natatakot siyang magkaroon ng mga bagong kaibigan, sa takot na baka mawala din sila sa kanya. Si Gurren, na kumuha kay Yu, ay naglagay sa kanya sa isang military school ngunit hindi na siya nakausap mula noon. Desperado para sa atensyon, sinubukan ni Yu na humanap ng paraan para masuspine, umaasang tatawagan siya ni Gurren para lumaban. Out of the blue, sinundot siya ni Shinoa, kaklase ni Yu at sinabing kailangan niyang kumilos. Naghatid siya ng mensahe mula kay Gurren, hindi papayag ang sumama sa hukbo si Yu hanggat hindi siya nakikipagkaibigan. Pagkatapos ng klase, binigyan ni Shinoa si Yu ng note mula kay Gurren, na ikinairita niya. Pag-alis niya, sinundan siya ni Shinoa, ipinaliwanag na kailangan niyang magsulat ng ulat tungkol sa kanyang pag-uugali. Bigla silang nakarinig ng kaguluhan at nadatnan nilang binubuli ang kaklase nilang si Yoichi. Noong una ay hindi pinansin ni Yu ang sitwasyon, ngunit nang tawagin ng bully si Yoichi na hayop, hindi niya maiwasang maalala ang malupit na panunuyan ng mga vampira. Pinalaan siya ni Shinoa na hindi siya tatanggapin ni Gurren kung sasalakayin niya ang mga sibilyan. Bilang isang resulta, siya ay nabugbog at naging bullied na bata na numero 2. Habang tumatakbo para sa mga bully, ibinahagi ni Yoichi ang kanyang dahilan sa pagsali sa paaralang militar. Gusto niyang ipaghiganti ang kanyang kapatid na babae, na pinatay ng isang vampira habang pinuprotektahan siya. Tahimik na sinabi ni Yu kay Yoichi na siya ay masyadong mahina para sumali sa hukbo, na halos nagpaluha kay Yoichi. Isang pagsabog ang biglang yumanig sa isang kalapit na gusali, at ang mga sirena ay pumutok ng babala tungkol sa isang tumakas na vampira. Sinabi ni Shinoa sa mga lalaki na humanap ng kaligtasan habang nakikipag-ugnayan siya sa Moon Demon Company. Nagpa siya si Yu na patunayan ang kanyang halaga kay Gurren. Ang kanyang puso ay tumibok sa pag-asa at takot, siya ay tumakbo pabalik sa paaralan. Pinulot ang kanyang espada, pumasok siya sa isang silid-aralan, kung saan nakita niya ang vampira na malapit nang ay sobsob ang kanyang mga pangil sa isang estudyante. Sakto namang namagitan si Yu, at inilipat ng vampira ang kanyang atensyon kay Yu, nagpa siya na lang na inumin ang kanyang dugo. Ipinamalas ng vampira ang kanyang hindi kapani-paniwalang liksi at lakas, umiiwas sa mga hampas ng espada ni Yu at mabangis na. Umaatake gamit ang kanyang mga kuko na matatalas. Habang sumusugod ang vampira patungo sa batang babae na una niyang pinuntirya, lumitaw si Yoichi nang wala sa oras, dala ng kanyang bagong katapangan. Hinarap niya ang vampira, ginulo siya at binigyan ng maikling pambungad si Yu para umatake. Ang vampira, na nagalit sa pagkagambala, ay hinampas si Yoichi, ngunit hinarang siya ni Yu gamit ang kanyang espada. Hinawakan ng vampira si Yu sa lalamunan at tumalon palabas ng bintana kasama niya. Sa kalagitnaan ng hangin, nagawa ni Yu na saksakin siya sa tiyan, dahilan para mapaungol siya sa sakit. Ang vampira, bagamat nanghihina, ay kinutya si Yu, sinabing iinuman niya ang kanyang dugo upang mabawi ang kanyang lakas bago dumating ang Moon Demon Company. Habang siya ay naghahanda na gawin iyon, lumitaw si Gurren, itinutok ang kanyang sinumpaang talam sa kanyang puso at tinapos ang kanyang buhay. Nang hilingin ni Yu kay Gurren na pasukin na siya sa kumpanya, sumagot si Gurren na napupuot siya sa mga brats na hindi nakakaintindi sa pagtutulungan ng magkakasama at tumanggi. Noon lang, nakita ni Yoichi si Yu. Niyakap ni Yoichi si Yu, umiiyak dahil sa pag-aalala niya, ngunit pinaalis niya si Yu. Itinuturo ni Shinoa na kailangan na ngayon ni Gurren na tuparin ang kanyang pangako dahil nagawa ni Yu na magkaroon ng kaibigan pagkatapos ng lahat, na labis na ikinagulat ni Gurren. Habang walang malay mula sa labanan, napanaginipan ni Yu ang kanyang pamilya mula sa ampunan. Sinabi sa kanya ni Mika na natutuwa silang nagkaroon siya ng kaibigan dahil masyadong masakit ang pamumuhay para sa paghihiganti. Sa wakas ay mapipigilan na ng kanyang pamilya ang pag-aalala sa kanya.
Habang naglalakad sila palayo, sinabihan sila ni Yu na huwag pumunta at sinigaw niya ang pangalan ni Mika. Inabot niya ang kanyang braso at nagising sa isang kama sa ospital, kasama si Yuchi sa kanyang tabi. Ipinaalam sa kanila ni Shinua na inaprubahan ng hukbo ang kanilang mga aksyon, at tinanggap na sila ngayon sa Moon Company. Pagkatapos gumaling, handa na si Yu na gawin ang susunod na hakbang bilang miyembro ng Moon Company. Si Gurren, na kinikilala ang kanyang paglaki, ay nagpasya na oras na upang bigyan siya ng kanyang sariling cursed gear, isang malakas na sandata na sinapian ng isang demonyo. Sina Yu, Yuchi, at isa pang bata ay sumunod kay Gurren sa ceremonial room kung saan tatanggapin nila ang kanyang cursed gear. Habang naglalakad sila, ipinaliwanag ni Gurren ang kahalagahan ng seremonya ng kontrata. Ang bawat cursed gear ay naglalaman ng isa sa pinakamalakas na demonyong nakatatak sa loob, at kailangan nilang humanap ng paraan upang matanggap ng demonyong ito upang mailabas ang tunay na kapangyarihan ng sandata. Nang magsimula ang seremonya, inabot ni Yu at inilabas ang isang espada na may berdeng talim. Sa isang malatrance na estado, nakita ni Yu ang kanyang sarili na naglalakad sa isang kaharian na puno ng mga ulap. Tahimik ang kapaligiran, ngunit may kakaiba. Narinig niya ang pagtawag sa kanyang pangalan at lumingon siya para makita si Mika. Nalilito at naghihinala, hiniling ni Yu na itigil ng demonyo ang panggagaya sa kanyang pamilya. Nagkomento si Mika na naisip niyang maaapektuhan siya ng pagpindot sa pinakamahina na bahagi ni Yu, ngunit nagulat siya nang makitang hindi natinag si Yu. Inutusan ni Yu ang demonyo na sumuko at ibigay sa kanya ang kapangyarihang hinahanap niya. Bumuhos ang itim na usok mula kay Mika, na bumagsak, at isang walang anyo na itim na masa ang tumaas sa kanyang lugar. Ang demonyo ay nagpapakita ng sarili. Ang demonyo ay nagtatanong kung bakit si Yu ay nagnanais ng kapangyarihan. Sumagot si Yu na ito ay para sa paghihiganti at dahil nawalan siya ng pamilya. Sinasabi ng demonyo na maaari itong magbigay sa kanya ng walang limitasyon. Kapangyarihan para sa paghihiganti, ngunit biglang, naputol ang boses ng isa pang ulila, na nagsasabing hindi ito sapat. Lumingon si Yu upang makita ang walang buhay na mga katawan ng kanyang pamilya sa ampunan na nakahandusay sa lupa. Tinanong ng mga bata si Yu kung iiwanan na naman ba niya ang mga ito at itatanong kung makatarungan ba na siya lang ang nakakakuha ng mga kaibigan at mamuhay ng masaya. Ngunit iginiit ni Yu na hindi niya nakakalimutan ang mga ito. Sinisigawan niya ang demonyo na huminto at humihingi ng kapangyarihan na protektahan ang lahat ng bagay na mahalaga sa kanya. Pumayag ang demonyo na sundan si Yu hanggat nananatiling malakas ang kanyang puso, ngunit nagbabala ito na sakupin ito ang kanyang katawan kung nakakaramdam ito ng anumang kahinaan. Ipinakilala ng demonyo ang sarili bilang Asura Maro at ipinahayag na mayroong isang bagay sa loob ni Yu na hindi na tao, malamang dahil sa eksperimento. Pinayuhan ni Asura Maro si Yu na huwag magtiwala sa mga tao, dahil maaari silang maging mas nakakatakot kaysa sa mga demonyo o vampira. Nagising si Yu mula sa ulirat, hawak ang demonyong espada. Habang pinagmamasdan ni Yu ang kanyang mga kasamahan, napagtanto niya na matagumpay na natapos ni Kimizuki ang kanyang pagsubok, ngunit nakikipaglaban pa rin si Yoichi sa kanyang demonyo. Biglang sumabog ang isang malakas na putok, at napuno ng ulap ng alikabok ang hangin. Ipinaliwanag ni Gurren na nabigo si Yoichi, at sinasapian na siya ng demonyo. Nakita nila si Yoichi, na ngayon ay nagbagong anyo na sa matalas na mga kuko, matulis na ngipin, maliliit na sungay, mga marka sa ilalim ng kanyang mga mata, at hiwa ng mga pupil. Nagrereklamo tungkol sa pagiging istorbo ng mga tao, nagpakita siya ng malaking berdeng busog. Inutusan ni Gurren sina Yu at Kimizuki na patayin siya, ngunit hindi sumang-ayon si Yu, na natamba ang pana mula sa mga kamay ni Yoichi. Ipinaalala ni Gurren kay Yu na ang demonyo ang nasa loob ni Yoichi, hindi ang sandata. Samantala, binalikan ni Yoichi ang isang masakit na alaala ng sinabi ng kanyang kapatid na babae na manatiling nakatago sa ilalim ng kama habang isinasakripisyo niya ang kanyang sarili upang panatilihing buhay siya. Pagod na sa pagtatago, ipinahayag niya na gusto niya ng kapangyarihan na protektahan ang kanyang mga kaibigan at sirain ang kanyang mga kaaway. Sa sandaling iyon, nagawa niyang talunin ang demonyo at ipasa ang pagsubok. Dahil sa emosyon, tinalikuran ni Yoichi ang busog at tumakbo kay Yu, niyakap siya ng mahigpit.
Kinikilala ni Gurren ang talento ni Yoichi, ngunit binanggit niya na ang pagkakasala ay hamina sa kanyang kalooban na mabuhay. Hinihikayat niya si Yoichi na bitawan ang paghihiganti at tumuon sa pamumuhay upang protektahan ang kanyang mga kaibigan. Pamaling kay Yu, sinabihan siya ni Gurren na kalimutan ang tungkol sa kanyang lumang pamilya at yakapin ang bagong pamilya na ito, habang ipinapakita na bubuo sila ng isang squad na pinamumunuan ni Shinoe. Sa lahat ng tatlong lalaki na nakuha ang kanilang mga sinumpaang gear at nagpapakita ng pagtutulungan ng magkakasama, nagpasya si Gurren na ipadala sila bukas sa frontline upang labanan ang mga vampira na nagbabalak na kunin muli ang lungsod ng Shinjuku. Kinabukasan, habang ang cargo truck ay malapit na sa larangan ng digmaan, ang driver ay nag-anunsyo na sila ay darating sa loob lamang ng 15 minuto. Ang grupo ay naghahanda para sa nalalapit na laban. Si Shinoa, gayunpaman, ay nagpapakita na sila ay kasalukuyang masyadong mahina upang maging tunay na gamitin sa mga frontline. Sa pagsisikap na palakasin ang kanilang lakas, ipinakilala niya sila sa isang hanay ng mga magic pill. Ipinaliwanag ni Shinoa na ang mga tabletang ito ay magpapahusay sa kanilang pag-synchronize sa kanilang mga demonyo, na magpapalaki sa kanilang mga kakayahan. Ang pag-inom ng isang tableta ay nagpapataas ng lakas ng isang gumagamit ng 1.5 beses, habang ang 2 tableta ay nagde-double nito. Gayunpaman, binabalaan niya sila na kung umiinom sila ng 3 tableta, ang kanilang mga panloob na organo ay masisira, na magdudulot ng matinding pinsala o kamatayan. Ang bawat tableta ay tumatagal ng 15 minuto, ngunit iniiwan ang gumagamit na lubhang mahina kapag ang mga epekto nito ay nawala. Tinatanong ni Yu si Shinoa kung ito ba ang tunay na paraan para magamit ang kapangyarihan ng Cursed Gear. Inamin ni Shinoa na ang pagmaster ng Cursed Gear ay nangangailangan ng dedikadong pagsasanay. Sa kasamaang palad, kapos sila sa oras, at ang mapanganib na diskarte na ito ay ang kanilang pinakamahusay na pagkakataon na gumawa ng pagbabago sa paparating na labanan. Pagdating sa kanilang destinasyon, nakita ng grupo si Gurren na nak-corner at walang pagtatanggol, na nakaharap sa isang nagbabantang vampira. Mabilis na inutusan ni Shinoa ang kanyang squad na uminom ng mga tabletas para palakasin ang kanilang lakas, iligtas si Gurren, at pagkatapos ay umatras. Ang koponan ay sumusunod sa kanyang utos, sabik na iligtas ang kanilang pinuno. Habang papalapit sila, lumalala ang sitwasyon ng si Gurren ay nasaksak ng vampira. Galit na galit sa nakita, sinigawan ni Yu ang vampira na lumayo kay Gurren. Siya ay naniningil patungo sa kaaway, at may determinasyon, itinulak niya ang kanyang sinumpaang gamit sa dibdib ng vampira. Nagtama ang mata ng dalawa, at biglang napalitan ng galit ang ekspresyon ni Yu. Nanlaki ang mga mata niya sa hindi makapaniwala. Natigilan sa pagkabigla si Yu nang napagtantong sinaksak niya si Mika, ang matagal nang nawawalang kaibigan noong bata pa siya. Biglang inutusan ni Gurren si Yu na gamitin ang Blade Curse at patayin si Mika. Ngunit hindi madala ni Yu ang kanyang sarili na sumunod. Sinubukan ni Gurren na atakihin si Mika mismo, ngunit mahusay na naiwasan ni Mika ang suntok. Sinuntok ni Gurren si Yu dahil sa kanyang pagsuway, ngunit humingi ng tawad si Yu at ipinaliwanag ang koneksyon niya kay Mika. Umaagos ang mga luha sa kanyang mukha, nakaramdam si Yu ng matinding pagkakasala dahil sa pag-iwan kay Mika sa nakaraan. Samantala, pinag-usapan ni Mika at Fered, isang vampira, kung ano ang gagawin kay Yu habang dumarating ang mga noble vampire sa eksena. Nang makita ang panganib, inutusan ni Gurren ang lahat na umatras, ngunit ang pagtakas ni Yu ay hinarang ni Fered. Tinutuyan ni Fered si Yu, nagtatanong kung gusto niyang maglaro, na nag-trigger ng masasakit na alaala ni Yu ng vampirang pumatay sa kanyang pamilya. Sa sobrang galit, inatake ni Yu si Fered, ngunit hindi ito matagumpay na talunin siya. Habang lumalala ang sitwasyon, nag-aalok si Mika na tulungan si Yu na makatakas sa mga vampira, na hinihimok siyang iwanan ang lahat. Naguguluhan, tinanong ni Yu kung bakit kasama ni Mika si Fered, ang pumatay sa kanilang pamilya. Tinalikuran ni Mika ang mga alalahanin ni Yu at niyakap siya, ipinaliwanag na sinasamantala ng mga tao si Yu para sa kanilang sariling layunin. Sa kabila ng pagmamakaawa ni Mika, tumanggi si Yu na iwanan ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, nang lingunin ni Yu ang kanyang mga kaibigan, nakita niyang umiiyak si Shinoa habang siya ay nakagat sa leeg ng isang vampira. Ang emosyonal na sakit ni Yu ay nag-trigger ng pagbabago sa loob niya.
Ang kanyang kaliwang mata ay namumula at ang dugo ay umaagos sa kanyang mukha habang siya ay pumasok sa isang malatrans na estado. Sa kawalan ng ulirat na ito, nakatagpo ni Yu si Asuramaro sa isang gintong eroplano. Pinaghihinalaan niya na sinusubukan niyang angkinan siya, ngunit itinanggi niya ito. Ipinaliwanag na natatakot siya sa halimaw na nasa loob niya, na tila isang Diyos na nagdadala ng paghatol sa mundo. Sa mystical vision na ito, nakikita ni Yu ang 7 malalaking trompeta at mga anghel na umuusbong mula sa nagniningning na mga sinag ng liwanag. Pinalaan siya ni Asuramaro na huli na ang lahat, at ang hindi tao na bahagi niya ay malapit ng magwala. Bumalik sa realidad, nagsimulang magbago si Yu, na ang isang mata ay naging ganap na itim at isang tumutulo, parang sanga na istruktura na tumutubo mula sa kanyang balikat. Si Mika ay nanunood ng may takot habang ang pagbabago ay nagpapatunay sa kanyang pinakamasamang takot sa mga tao. Sinubukan niyang kausapin si Yu, ngunit inatake lamang siya ni Yu, na sinisira ang isang gasolinahan sa proseso. Si Crowley, isang makapangyarihang vampira na nakagat kay Shinoa, ay lumapit kay Yu. Ibinato ni Yu ang kanyang espada kay Crowley nang may napakalakas na lakas, sinira ang ilang gusali at nag-iwan ng napakalaking bunganga sa kanyang likuran. Napakalaki ng pagkawasak, at hindi maiwasan ng mga nanunood na mamangha at matakot sa sobrang lakas na taglay ni Yu. Si Crowley, sa una ay hindi nabigla sa mga pag-atake ni Yu ngunit mabilis niyang napagtanto ang panganib na kinaroroonan niya. Si Yu, na ngayon ay natupok ng galit, ay tinawag ang kanyang sinumpaang gamit at ginamit ito upang lamunin si Crowley sa isang matayog na haligi ng kadiliman. Sa tuktok ng kolom na kasing laki ng gusali, isang halo ng liwanag ang nabubuo at pagkatapos ay lumalawak, pababa sa istruktura. Habang ang liwanag ay umabot sa ibaba, binalot nito ang buong madilim na masa, na nagiging sanhi ng pagkinang at pagkatapos ay sumabog sa hindi kapani-pani walang lakas. Pagkatapos ng labanan, napansin ni Yu si Shinoa at lumapit sa kanya, natupok ng pagnanais na lipulin ang lahat ng makasalanan. Habang inaatake siya, tumalon si Mika sa harapan, isinakripisyo ang sarili para protektahan si Yu mula sa karagdagang sakit sa puso. Sigaw ni Gurren kay Shinoa na may iligtas pa niya si Yu mula sa kanyang kasalukuyang estado. Desperado, lumukso siya patungo sa kanya at niyakap siya, na nagmamakaawa sa kanya na bumalik sa normal. Sa wakas ay lumabas si Yu sa kanyang nagbagong estado, umubo ng dugo bago bumagsak sa lupa.